Magandang araw mga kaibigan. Latest update sa nagaganap na mga rally sa Metro Manila. Post ni ang balita ngayon, 54 minutes. Breaking, John Vic Remulla dumating na sa Mindiola. Oy, nataranta na. Diba? May pahayag siya dati na hindi daw tayo matutulad sa Nepal at Indonesia. Ano daw ang Pilipino? Peace loving. Dumating na si DILG Secretary John Vic Remulla sa Mindiola sa gitna ng mainit na kilos protesta at kasunod ng tension sa Ayala Bridge, kung saan sinunog. Ito na, sabi niya nung una, wala daw, ang mga Pilipino daw hindi kayang magsunog. Wala daw sunog-sunog sa Pilipino. Ngayon, may sinunog. Kasunod ng tensyon sa Ayala Bridge kung saan sinunog ng ilang rallies ang isang container van. Isa sa dahilan para isailalim sa lockdown ang Malacanang. Ang kanyang pagdating ay agad na ikinonekta ng publiko sa kanyang naging pahayag noong nakaraang linggo, kung saan iginiit niyang hindi matutulad ang Pilipinas sa mga kaguluhan sa ibang bansa. Ito ang kanyang exact statement. Ang mga Pilipino naman hindi ganyan. Even at worst, di tayo nanununog. Ano ngayon? Secretary John Vic. Kita ko, may video kanina. Container van, mahaba. Nako. Umuusok, tapos yung gulong talagang umaapoy. Talaga, sukdulan na ang galit ng mga rallyista. Nagmumura mga yung iba Tapos, parang style style Indonesia, yung mga galit na rallyista, tinatadyakan, pinapalo ang mga pulis na mabuti na lang at nakakalasag. Naawa ako sa ating kapulisan. They're just doing their job. Kaya lang, kung tutusin, wala silang kinalaman sana sa mga ganitong pangyayari. Okay, magbasa tayo sa mga comments. Maria Fair. Yes, we are sober and not drastic in action. Filipinos, please show the world that we are behave and considerate with the right of others. We are forgiving and friendly. Yes, karamihan Pilipino ganyan. Kailang itong mga rallyista kasi, ito na yung mga progressive o makakaliwa. Gusto nila talaga magkagulo. Kaya kung karamihan lang Pilipino, sigaw-sigaw lang. Yun, ang ganahan ko, yung sumisigaw lang. Ibuhos mo ng galit mo. Hanggang salita lang. Kaya lang yung meron kang pamalo, tapos papaluin mo yung mga pulis. No way, hindi na pwede yun. Mabuti na lang at mga pulis natin, they are practicing maximum tolerance. So, saludo ako sa ating mga kapulisan. Kailang may nasaktan na daw Kasi sa grabing mga bato kanina na natama na ata isang pulis. Ano pa? Vivian Aranda, ngayon, anong masasabi mo, John Vic, galit ng mga tao? Amanda Servas, second Ramos in the making. Hindi naman general siya, Harris Brillantes, nako, baka paglamayan ka dyan, convict. Gang Saladaga, paniti nana, paka sa Mindanao, bawo na lang. Kumpiyansa ka lang, John Vic Remulla. Ang galit ng taong bayan, hindi mo na yan makokontrol. Hindi mo naman pwedeng pagpapatayin ang mga yan. Tama yan. Ibang usapan na yan. Humihingi yan ng hustisya para sa kanilang kinabukasan na nilamon ng mga congressman na korap. Lumalaban ng mga yan para sa katarungan. Well, sa tingin ko yung ordinaryong mamamayan na galit, hindi gagawa ng ganyan. Basta yung mga ganyang rallyista na pumapalo, mga makakaliwa. Kaya, yan ang bantayan natin.
sila ang maghahasik ng lagim para galitin nila talaga ang Pilipino. Kaya huwag tayong mahulog sa patibong ng mga makakaliwa. Hindi sila napatunayan na natin. EDSA 1. Peaceful protest. Millions. Di na pala lumipad ang diktador. Kaya lang, ito kasi parang hindi pa katulad ng level ng EDSA 1 at EDSA 2. Anyway, simula lang ito. Sana, ang administrasyong Marcos lalong magising na magpakita ng example, yung biglang desisyon ng Pangulo na ibinalik yung 60 billion pesos PhilHealth. That's a good start. Although ang tingin ng karamihan na pakitang tao lang yan dahil takot. But at least, may sinimulan. Ano pa? Ito, lalong magpapatindi ng galit ng taong bayan. Yung ombudsman, parang pinipilit nilang gawin talagang ombudsman si Secretary Boying Rimulya. Huwag silang magkakamali. Dahil once na in-appoint, lalo na yung I don't know, parang may nabasa lang akong comment na baka daw hindi maisama si Secretary Boying sa shortlist. Pwede daw ang Pangulo mag-appoint ng ombudsman na wala sa shortlist. Tapos kung i-appoint niya si Secretary Boying, wala sa shortlist, nako. Sana hindi mangyari yan. Kasi ang taong bayan magre-react na naman yan. Ano pa? Martin Romualdez, baka biglang lumipad at nasa ibang bansa na. We do not know. O kaya Saldico. Sabi niya parang magre-resign na lang daw. So, ang challenge ngayon sa administrasyon is magpakita ng concrete example na seryoso ang administrasyon na panagutin ang mga politiko. Politiko ang kwan. Kasi kung hanggang DPWH engineers lang, contractor, wala. Cover up yan. Hanggang lang. Dapat ang mapanagot mga politiko dahil sila ang punot dulo bakit tayo nagkakaganito. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon. Dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong natin sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng maayos na tahanan kasi sirang-sira ng bahay nila, tumutulo ng kanilang mga bubong at ito makakapagpatayo nilang maayos na bahay dahil sa yero at pako na binibigay. Panoorin niyo ang video na ito. Ang natagaan na mo og yero. So mag-atop na ni siya karon. Anong atop? Kay ulan wa gyud among masilungan. Trapal lang. Muna ni ang atop. So muna ni ang atop sa tagaan na mo gero. Silupin lang na ay mga tubig. Oh, duha na gid kasapa. Trapal. Tanawa ang busog nga trapal. Ang sulod okay ra kay na kuanan naman mi. Itag-agas. Kayong nag-agas. Good ang tubig yun. Agas. Salamat dito sa Ginoo. Kay tagaan dito Atop nga yero. pero nga makaatop ko. Tanawan ning akong atop silupin og trapal. ano yan na ato. Karon naman na gyud sa pag-atop. Maayo na gyud nga tan-awon kayo man na sa pag-atop. So napulihan na tong mga silupin lang og trapal nga ilang atop. At may nga kuan na
Nagkuha na migsin, nakuha ng among kuan, ato mga silupin og trapal, og mga sako. Lagi. Pasalamat mi nga nay nagatag sa among Oo. karon di na may ulanan. Salamat sa Ginoo Oo. nga nagatag sa amo. Oo, sige, salamat kaayo. Naay nagatag sa amo Mm. among iro kay na among mga anak Mm. na ulanan. Mm.